Hi, BMB family. Shoutout sa inyo. Mamaya ako na babatiin yung iba. Nakakaano na tayo. 15 na tayo. 17 minutes na tayo. Wala pa tayong nire-react. Shoutout muna sa inyo, BMB fam. I love you ha. Mamaya. Sa mga nandyan, shoutout muna ha. Umpisa muna natin to. Nag-aaway po ngayon si Garbin na hindi rin mabuti. Diba? Nag-aaway po ngayon si Garbin na hindi rin mabuti at si Chanko na hindi rin maayos. What the fuck? Diba? Si Garbin na akala mo kung sino siya sa Ako Bicol Party List, na siya pa ang spokesperson sa Saldico na nagtatago dahil nilalagnat sa Amerika. Sana all nilalagnat sa Amerika. What the fuck? Diba? Pinagtatakpan ni Garbin si Saldico na nilalagnat sa Amerika, na si Garbin na ayaw ubigay ang pera ng mga loyalista, kinamkam niya yung lupa with documents yan. Di po tayo dito nagsisinungaling. At ay ma'am Roy Susina, thank you po. Thank you. Diba? Parehas naman sila eh. Kaya nga po ako naniniwala ko kailangan po ng independent commission. At yan na nga po ang sinasabi ng Malacanang na mamaya po i-react natin. Pero umpisa muna natin to. Ano mo ba? Si Garbin, kilala na natin. Si Toby Chanko, alam na rin natin. Tingnan nyo po, ito. Ito po. Delay Mars repair of Nabotas Navigational Gate despite Marcos call to speed up project. O, yan. Ayan po yung kay Toby Chanko na, sir, yan po eh. Okay si Toby Chanko. Nag-e-expose siya. Pero sabi nga ng ating mga lolo't lola, bago mo linisin ang ibang bakuran, linisin mo muna yung bakuran mo. Diba? Gayon din sa'yo, Garbin. Diba? Gayon po yung sinasabi ng Pangulo na pabilisin na yan. Pero nasasakupan niya ni Sir Toby Chanko, pero parang inuuna niya po na makipagbanatan sa iba't ibang mga issue. Gayon din po si Magalong. What the fuck? Diba? Alam nyo, Sir Toby, okay yung ginagawa nyo, wala akong problema. Pero sana po, ayusin muna po natin ang nasasakupan natin. Kaya nga ako sobrang Sinkronado Vlog. Thank you pare, Sinkronado Vlog. Kaya nga po ako sobrang bilib na bilib po ako kay Vico Sotto. Wala po siyang pinapakailaman issue. Nakialam lang po siya dito kay Sara Disgaya kasi nga po, ito po ay nakalaban niya at puro paninira sa kanya. At ngayon lang po nalalaman ng iba na mga bumoto kay Sara Disgaya ang pangwawalang niya kay Vico Sotto. Given the fact. Pero ito po kay Toby Chanko, sana po bago natin uniwain yan, meron naman mauuna dyan na mag-iimbestiga, Sir Toby. Unahin muna natin yung sarili nating lugar. Kasi yan po ang ating, dapat unahin ng ating mga constituents. Ngayon, pag naayos na natin yan, tsaka po tayo asikasuhin natin ang nasabing kakulungan dyan sa Kongreso. Nandiyan naman ang presidente, kayang asikasuhin yan. Lahat na lang inasikaso ng presidente, nakakahiya sa Kongreso at Senado. What the fuck? Kaya nga po naglabas ang naglabas na po ang Malacanang Statement of Executive Secretary. The Cabinet strongly objects to the recent spins coming from certain of the House of Representatives who are thereby attempting to shift the blame for their own corruption and failures onto the executive branch. Ayan po. Pinapasa daw di umano ang pagkukulang ng Kongreso dito sa ekutibo dahil pinipitas po nila ngayon si DBM Secretary. The members of the cabinet will not tolerate any attack on the integrity and reputation of the executive branch
and any effort to hold the budget process to hostage by political theatrics. Ma'am Criselda Apare, thank you. Sabi nila na hindi daw po nila kukonsintihin ang anumang paninira nyo. Yan po kasi po, dinadivert daw po nila ngayon na ito po ay kasalanan ng mga DBM, ng mga, sabi ng Malacanang, hindi daw po nila. All our investigation into the anomalies will be futile if the sources of corruption remain unchecked. Hence, we urge the House of Representatives to heed the demand of our people for full accountability. Clean your house first. Oh, man. What the fuck? Oh, man. Sabi nila, clean your house first. Oh, man. Ayan po ang sabi ng Malacanang. Para sa akin po, dapat nga po talagang asikasuhin talaga to ng Independent Commission. Kasi wala po talagang mangyayari dito. Ang Senado po at ang Kongreso, para pong ayaw nila. Sila lang ang malinis. Gusto nila malinis sila, pero sila ang may kagagawan. Lola Ted, thank you. Kaya kailangan po talaga ng Independent Commission sa pangunguna ng ating Pangulong Bongbong Marcos, pagkat siya po ang nag-expose nito at siya rin po ang dapat mamili ng mga dapat mag-imbestiga dito. Wala po nangyayari sa Senado, wala rin po mangyayari sa Kongreso. Ang nag-iimbestiga po ay ang mga salarin. 'Di ba? Sila rin po. Ngayon, para hindi po madamay ang buong Kongreso, Senado, hayaan natin ng independent na mag-imbestiga. Ang tawag dyan, alam nyo na ba ang tawag sa bagong ni Presidente, Commission? Alam nyo na ba? Alam nyo na? Ang tawag po ni Presidente ang tawag po ni Presidente sa bagong commission niya ay ICC. Pagayin mo si BBM? No joke. ICC po, Independent Courage Commission. ICC. Yan po ang bagong tawag ni Presidente sa kanyang commission. Independent Courage Commission. What the fuck? Kaya abangan nyo po yan. I think naririnig ko sa GC namin next week. Next week po, itong darating na linggo, magkakaroon na po ng bunga yung ICC, Independent Courage Commission. Okay? Kaya ako talaga full support ako diyan sa gagawing Independent Commission. At ito po kasi ang kailangan natin para masolusyonan to. Ang nag-iimbestiga po, hindi natin alam mga yan. 'Di ba? Hindi natin alam mga yan. Kaya ang pinupukpok nila at iniipit po nila mga kontraktor. Ganun na lang po mangyayari diyan. Sila po ang safe. Pero ang mga kontraktor po ang kawawa. Parang Janet Lim Napoles 2.0 ang mangyayari. Magiging Janet 2.0 lang po ito.
kung saan yung pinakamababang involved, yun ang makukulong. Magiging guban. Kung saan yung pinakamababang involved ang makukulong. Ganun lang po mangyayari dito. Yung pinakamababa po mga kasuhan. Kawawa naman. Paano yung mga talagang kumamkam sa porsyento? Maiya naman kayo. What the fuck? Gaya nito ni Ungab, 'di ba? Akala mo disente, 'di ba? Sa budget, may pa ano-ano pa si Ungab. Si Ungab may ginaganong-ganong pa si Ungab, kala mo kung sino. 'Di ba? Pero ang totoo po, si Ungab po, ang Duterte, ang pinagsisilbihan niyan. Nanggugulo lang yan si Ungab dyan. Hindi po ang taong bayan ang pinagsisilbihan niyan. Di ba? Bakit? Siya ang Committee on Appropriation nung panahon ng Duterte. Di ba? Siya yung parang talagang mga alimuong ni Duterte nung panahon nang nakaupo si Digong. Siya ang nakakaalam ng mga korupsyon. Di ba? Narinig nyo ba na kinwestiyon niya? Narinig nyo ba na kinwestiyon niya na ngayon pinapatanggal na? Kinwestiyon niya ba ang bilyar? Kung bakit pinili lang ni Digong si Bilyar, kung bakit natuloy ang Pogo, kung bakit natuloy si Dennis Uy sa Dito Telecom and many more, kung bakit si Michael Yang, hindi niya tinanong yan. Diba? Kasi kasabwat nila si Pantaleon Alvarez, kung si Pantaleon Alvarez nakakuha ng ganung pera, paano mo napalusot yun? Ungab. Oh, tahimik ka sa Parmali, tahimik ka sa DAP, tahimik ka sa Ghost Flood Projects. Oh, ang Parmali, 11 billion ang involved. Tahimik ka, ginagaya mo si Bilyar. Sa Malampaya issue, tahimik ka rin. Melita, thank you. Oh, 'di ba? Wala tayong nagdinig na pagkontra sa kanya kahit alam niya na lugi yung gobyerno sa pagbenta kay Dennis Uy. Overpriced na infrastructure. COA flag projects, Commission on Audit. Oh. Lorna Matipo, Serniolo pa shoutout, Mirna Haide, Peniscola, Florida. Pang-adobong manok daw at pritong Gigi. Love you daw po. Thank you, Ma'am Lorna Matipo at Mirna Haide. Mirna Haide, salamat po. Oh. 'Di ba? Huwag kang nga asta-asta Ungab, kasangkot ka. Si Ungab din ang kasangkot sa master ng ano yan, midnight insertions. Oh. Noong 2020, 3 billion overnight insertion. Sa last minute ng amendment, nag-insert po sila ng 3 billion. Ano pa? Sa isang araw, nandun din yung second at third reading. Grabe, ba't ganun? Guinness Book of Record ka, Ungab. Pinalusot mo yung 3 billion sa isang araw, insertion. Ang hearing, pangalawang hearing, pangatlong hearing, isang araw lang ginanap. Tagmamadali yarn. What the fuck?
Tapos ngayon magagalit ka sa mga insertion? Eh ikaw ang pinakamalaki at Guinness Book of Record ka. Isang araw nakapag-insert kayo sa panahon ni Digong ng 3 billion. Yung biggest presidential gift. Ito po yung biggest presidential na regalo ni Duterte kay Dennis Uy tungkol sa Malampaya. Oh. Now, what is amazing about this, and I think this will shock people in around the world, especially those who are able to get this kind of crony contracts, that this is Biro mo yung crony niya. Alam mo po si Dennis Uy. Oh. Si Dennis Uy po namamayagpag. Dumudoble ang yaman ngayon. Dahil yan kay Digong. Inalis niya po ang mga sinasabi niyang mga oligarch like Lucio Tan. Inalis niya yung Smart and Globe, siniraan niya para ipasok pala ang bilyar at itong si Dennis Uy. unparalleled. This is the most incredible crony agreement in the entire history. Justice Carpio said it well. He said, this is the biggest presidential gift to a Oh, tignan nyo. Biggest presidential gift. Pinakamalaking regalo ng isang presidente sa isang oligarko. crony in history. Not just in the history of the Philippines, but I would say in the history of the world. Biro mo, in the history of the world po, hindi lang Philippines, in the history of the world. Is nothing that comes close to this. It is estimated that this contract will cost the Philippines 138 billion pesos. Ayan po. Oh. Ungab, nagsalita ka ba dyan? 138 billion regalo ni Digong Malampaya Power Plant. Kita mo kung paano nasa laula ang Pilipinas, binigay niya kay Dennis Uy. If Dennis Uy was not a close friend of President Duterte, would we have sued him or filed a criminal complaint against him? Would he be the subject of so much of this attention? That was the question he asked. Well, that was the wrong question. The question really is, if he was not a close friend and crony of President Duterte, would he have received the benefits of this incredibly one-sided contract that he entered into with the support of the Philippine government? Oh, 'di ba? Kung hindi siya kaibigan ni Digong, mabibigyan ba siya noon? Yan po ang ano. Kaya sabi ko nga sa inyo, lasog-lasog ang Presidente Marcos dito pagtapos si Digong. Wala pong ginawa si Duterte kundi walang yain ng Pilipinas. Pinggirin ng mga katulong, walang yain ng Pilipinas. What the fuck? Diba? Kaya kawawa ang ano eh. Kawawa po ang Presidente Marcos, lahat po siya naglilinis. Oo nga, ba't hindi mo pinigilan yan? 138 billion. Nagpikit mata kay lahat. Ayan po ayan po yung tungkol sa Malampaya, yung sinabi ko kanina kay Ungab. Kaya huwag kang umasta, Ungab. Huwag kang umasta. Oh. Gaganong-gaganong ka pa ng makakapal na libro, makapal din mukha mo. Patayin mo si BBM? No joke.